Pressing on towards the goal. Mo ni atong title. Ang sa binisaya pa din ang pagkasulti. Nag-ingon din niyo. Inuon ikson, wala pagid ako mga ang gihimo ko mao ang pagpaningkamot sa nangagi ug ang pagpaningkamot kutob sa mahimo aron makabot o makaabot ako sa dag-anan. Verse 13. Dag-anan. Finished line or goal. So, kita nga mga Kristohanon iksoon, ang atong concern yun, mo yun ang dag-anan. Ay, daghan ang ingon sa Biblia, nag-una, pero naulahi. Daghan kong naulahi, at panag-una. So, ang importante ng iksoon, dili ang pagsugod, o dili ang pagtapos, o yun ang importante. Ang atong pag-alagad sa Ginoo, wala gibasi kanus-atan ng alagad. Kung nila gibasihan, kung mupadayon na sa pag-alagad. So, the goal is important ng iksoon. So, kung maghisgot ta og goal or finishing line iksoon sa atong pag-alagad, ang ingon din hiligson sa 13. Ingon din ha. 13. Hinuon mo igsoon, wala gayud ako maguna-una nga nakabot ko na ang akong gitinguha, ang gihimo ko mao ag pagpaningkamot sa pagpaklimot sa nangagi ug ang pagpaningkamot kutob sa mahimo aron makaabot sa dag-anan. Sa matod pa ni Pablo igsoon, ay ako nangihimo mapuno ang pagkalimot sa niagi. So, ang idea na igsoon, kung gusto ka nga maabot ka sa imong dag-anan, ang first thing is you should be goal-oriented. Anak bang kung nauna ka nga makabot gyud nimo ang dag-anan. Goal-oriented o future-oriented nga maangkon gyud nako ang akong gitinguha. Nana na migsuon. Kaya na migsuon, kaya matod pa sa ubang sa pipila o mga pilosofer nga ingon sila nga ang kinabuhi, ang kahulugan sa kinabuhi mao tong pag-abot sa mga butang nga imong gitinguha. Ato pamigsuon, sila naghatag og idea nga importante sa tao nga makabuot niya ang iyang tinguha. Pero matod pa ni Pablo, niyon siya, wala ko nag-ingon nga nakabuot ko na ang akong gitinguha, pero naningkamot ko sa pagkabuot ni ini. So, naghatag na itong idea ng igsuon nga ang pagkabuot sa atong pagtinguha, mawagid ang pagpaningkamot sa pagkabuot. So na sa idea nga kanang diligent and patient. Diba may igsuon? Kaya ako lang daan, although nga ang akong tinguha sa una, di ko tingali mo tinguha sa Ginoo, musa na i-consider na to nga ang pagkabuot na to sa goal must be subjective sa will sa Ginoo. Kaya doon na yung mga tinguha na to nga dili po tuguton sa Ginoo, dili po na mahitabo sa ato. Pero dili man katungod na to ang pagpangutana kung makabuot ba na nimo og dili, ang atong katungod mo ang paningkamot nga makabuot na to ang atong itinguha. So, unsaon man nato nga mahimo na maangkon to ang maong goal maigsoon. Number 1, we should forget the past. Ang ingon din ha, maigsoon, ang himo ko mao ang pagkikalimot sa nangagi. So, unsa may bot pasabot ni Paul. Kaya may igsoon, kana man kung atong kagahapon, mao gina siya ibabagpod sa atong
pag-alagad sige. Labi na sa kami niyoon. Labi na ako ng asawa o buwan na buta na pa sa context sa marriage. Kasi ang bana maingon nga, maayo pa sa unang tato mo na. Pag i-compare bitaw ka, so, realize na kung hindi na maayo. Nga imo pang hinumduman itong imong mga kagahapon, sa imong mga ex, kagahapon, sa imong kinabuhi, nga namuingon ka nga, sa maayo pa tong sa una. Mo ni ang puntos ni Pablo Migsoon, nga what is behind, dili na nga ito i-recall pa. O di po maayaw nga, sabi na kung imong asawa, i-compare ko nimo sa uban nga, maayo pa siya, ibuutan yung anak. Dili, realize na ko na Migsoon. Sorry, guilty ko anang abahin. Pero, din klaro kay Migsoon ang paghuna-huna, ang pagkumpara, ang paghuna-huna sa mga nangagi. Dili maayo. Diba? Parehan. Bisan mga pastor mga ni, pastor na ganyan, ano? Tingnan niya ang asawa nga, pinunitan ko ka sa aktuan. Asa pa kagi ka na puniti. Kung mag-away sila, ingon na dahil niya ang asawa, pinunitan ka lang. Ato pa di ay, ingon pa nga, dili ka brand new, second hand ka na, third hand. O, ikaw-upat na baka sa akong ginabuhi. Murabag, lockdown niya ang iyang kapikas, ano, kigmin niya mag-ana, muni ka ganay. Hindi ni naangay na, kay grabe kasakit na, kung panahon-nahon siya, kapikas niya, mag-inanahon mo siya. Diba? Manang nga, ningon si Paul, ayaw, katong nangagi, dili ito ang hinahunaon pa. Kaya psychologically, emotionally, may igsuon. Ngotoy mubabag sa imong pagkabuot na ang mo sa imong gitinguha. Dili na ka makakabuot. Bisan bitaw ako may igsuon sa akong pagpamastor. May mga panahon nga mo, grabe ang pagbabagid sa akong parang may frustration ako, for example, sa ministry. Sa buluhaton si Ginoo, mubabag na sa ako, hindi ko mamundang na lang ko. Mag-isa na lang tingali ko. Concentrate na lang ko sa kuan ka ng akong trabaho. Pero, dili ko ako ba? Apildig yun ang akong kaugaling tinguha sa commitment ako sa Ginoo. Nga ako give up ko sa kung saan naman ang isaad na ko sa Ginoo. Because ministry is a commitment. Bisan pa, marriage is also a commitment. Yan sa kaminyoon. It's a vow nga imo gud na i-fulfill. Mintas buhi pa ka mo. Bitaw na nga, ano nga sila, magbuwag kay wala nagkasinabot. Dili mo. Sa Biblia, dili na pwede. Sa Ginoo, dili na siya pwede. Kaya ang giingon sa Ginoo, niya sa pulong sa Ginoo, nag-ingon siya, what God has joined together, let no man put asunder. Walay tao na makabuwag once nga gibugkos na kasi Ginoo. So, sa God's point of view, nahibalo ang Ginoo, at kanang igihatag sa Ginoo ni mga partner para gina sa imo. Okay, para man na sa imo, makahimo ka sa pag-overcome kung unsa man ang crisis na maabot sa imong kinabuhi uban kaniya. Imong kapikas. Wala nga ang misunderstanding at sa normal. Normal sa usa ka nagtiayon nga doon misunderstanding. Pero tawag ka nagkahinigugmay man mo, ang pinaka-worst Migsoon, kung nakigninyo ka sa usa ka tao, wala kang higugma. That's the worst thing. Pahala na magkatuali-tuali inyo kinabuhi po, kaya nagkahinigugmay man mo, inyo ginang makaya ninyo ang problema. Tungod kayo, nabugkos mo sa gugma. Pero kung wala yung gugma, Migsoon, mas may paglit na lang. Dili gid masulban ang problema kung naligugma. Kaya ang gugma, mura gid na siya ang makaangkla, makagarantiya na usa ka lasting marriage Migsoon.
So mana kalimtan ang nangagi. Kung sa man makahinder sa Megson, things that will hinder sa pag-push on na ito sa goal na itong ikinuha. Doon sa may kasagara nga mahimo nga babag as far as the Bible is concerned. Panibutan na to sa dihagid sa real life sa katao. Ang Biblia nagahatag na to daghan kaayo ng mga example kung unsa ang makababag sa atong pagpadayon ngadto sa atong mga goal mission. Number 1 is the cares of this world. Yan sa Luke chapter 18 verse 14, Nixon, basahon na ako. Lucas 18 versikulo Lucas 8:14, dili 18 ra day. Ingon dinhi. Ang mga binhi nga nahulog dapit sa mga tunokong sagbot mao kadtong namati sa pulong sa Dios. Apan ang mga kabalaka ug mga bahandi ingon man ang mga kahilayan ni ini kinibuhiya nituok kanila og tungod ni ini ang ilang mga bunga mga piyason. Tulo ka mga butang ang gisigutan ninyo that will hinder to push on towards the goal. Natong itinguha number 1 ining science and kabalaka. Kaya kanunay mo kita mabalaka Mixon, ang normal gid ng kabalaka labi na sa kinabuhi sa kanang mga minyo na sa mga dalaga sa ulitaw pa ko dili kayo ko maapektuhan aning kabalaka. Kay unsa may kabalakan lugar nako nga nagporta naman tay porta. Unya labi na sa batanon pa ko, healthy kayo, hitungod sa akong lawas wala ko gibati. Pagkakaon ko bisan unsa, makadto ko bisan asa, gusto na kwantuan. Wala na ko na sinati ang kabalaka Mixo atong panahon na. Doon na lang pipila. Dili pareha karon nga nakay pamilya. Nga kanunay nagsunod ang kabalaka tungod kay usa man lagi ning way kwarta, naagi kabalaka. Tungod kay financial problem Mixo wala nga mabalaka. Ano dili bitaw ka kon dili ta kabalo pareha ni Paul iyon si Paul ako dili ko kabalaka kay balo ko magkinabuhi nga sama sa sapian magina kay balo ko magkinabuhi sama ko kinabuhi sa pobre san unsa nga klases kinabuhi ako nang masinati ato pa ani ang sitwasyon ni Igsoon sa kinabuhi ni Paul nana siya sa age of total maturity minsan sa iyang kalagad siguro. Pero kung wala pa ka-matured na igsuon, dili ka ka-adjust. Kung maabot mo ang kalisod, kano di ka balang agoy, may bugas, palit uma, pero ba ko'y utang bayro noon, sa ka ng pagbayad, ani akong utang na nagsunod-sunod. Kabalak ka. Kano na gasunod, dahil na sa tao, maway kwarta, naging ang kabalak ka. Wala na yun ang Ginoo nga. Ihak sa Matthew chapter 6, ayaw ka mo kabalaka sa inyong ugma. Nag-assure ang Ginoo, naghatag og assurance na dili ta dapat mabalaka sa atong umaabot. Ikadawa, ang isgutan din sa 14. Kabalaka og bahandi na ikadawa ka puntos migsoon bahandi. Asa may relationship sa namong mahimo man nga ang bahandi, mahimo man siyang babag sa pagkabot nato sa atong goal. Mahimo lang ang bahandi nga mahimo babag nato, kung mahimo utang magpulit pun tas bahandi. Ang bahandi dili man agad. Kung sa mga matured Christian na sa magkristohanon nga nakahibalo na sila paghandle sa sitwasyon, ang mabandi dili na makababag sa pagalagad sa Ginoo. Pero mutuo matag sa dili ni igsoon, dunay mga Kristohanon nga ang ilang bahandi na himo inong babag sa pagalagan sa Ginoo.
Kung sa man ang dili makasimba, tungod kay maadto sila sa o ipayoritad nila lain mga activities sa masa muling hayaw kapag sa negosyo nila ay may panahon na sa Ginoo, panahon pa sa negosyo. Ano lang babag ang mga bahandis kalibutan? Tinood na. Adunay mga Kristohanon nga usahay na lang hinon kasimba ni kay daghan kwarta na nila sakyanan. Dili na hinon present kanunay sa simbahan. Musimba lang isak sa isa ka bulan. Mana lang musimba aron maghatag sa ilang offering sa ilang tithes. Doon na kayo ubang mga Kristohanon, ipadala na lang nila ang ilang offering, ilang tithes sa simbahan. Kagituan nila na malipay ang Ginoo kung makahatag sila sa ilang offering, isang dili sila makasimba. Nana ba ka ang kalipay sa Ginoo so that you present your bodies a living sacrifice, holy, and acceptable unto God. Ang atong mga lawas mo magyud na number 1 nga halal. Di man gyud ang kwarta, di man ang offering mo number 1 nga halal. Atong mga lawas. Kanang offering na to, mura man expression. Kung unsa ang atong paghigugmas Ginoo. Na-express lang ana. Muna may igsoon, bahandi, kahilayan, labo na ikatulo. Kahilayan. Mapitaw na nga, itong pag-anhap ito ni Elias, yung pas Facebook, sa Miss Elias, kung sige na ka mo, tapos binaliwan, dugay man kain mo abot. Sa'yo nan kagalas 12 na, kahilayan, ang mga tao nagpaabot, kasi di nakalingkod, tungod sa kahilayan ni Igsoon. Pero kung Ginoo pa to, rally pa to sa Ginoo, pagbayar ang mga tao na wa. Muna ang kamatuuran may Igsoon. Kung kinahanglan at bango na to, nga ang Ginoo, may baluman gin ang Ginoo nga napatas kalibutan. Kaya baluman ginawa na. Nakasabot man ang Ginoo. Pero, to become a mature Christian, kinahanglan yung priority kita sa Ginoo kaysa kahilayan. Kung atong i-reverse yung prioridad sa kahilayan, ikaduhalan ng Ginoo. Lahat ang kasala mo. So, ang pag-appeal sa kahilayan, basta kay prioridad lang ang Ginoo, ikaduhalan ang kahilayan. Okay lang Ginoo na. Ay nakasabot mo yung Ginoo nga tao lang ta naaman sa unod. Ang ating unod mo tinguha magyod. Ang tinguha sa unod usa pagkaon, kalipay, pagtanaw maayo talan-aw mo na tinguha sa unod. Naaman ta na. Pero as a mature Christian, kinahanglan ikaduha lang na. Kung dili buluhaton si Ginoo ang number 1. Hallelujah. Nanagingon nila nga ang kwarta Diyos ko ng kwarta. Wala, tinood na na. Kung himuon, kung himong Diyos. Pero kung himuon, di kung himong Diyos ang kwarta, di ba na himong Diyos? Kasi may bot kasabot, kung himuon ni mong Diyos ang kwarta. Kung daghan kwarta, unsa gani gusto nimo. At tugid ka. Ay, og si Chabit Singson pa ang iyong pasultihon. Ingon si Chabit Singson, ang kwarta, dili na imo, angkod na imo na gastuon. Saan sa kung kadaghan sa mong kwarta, basta dili ni mo gastuhon, dili na imo. Kay wa man ka tagbaw sa imong kwarta. Wa man makaserve sa imong kwarta. Wa man imong gastuhan. So dili mo. So para mahimo nimo ang kwarta nga imo, kinahanglan imo jud ang gastuhon. Na sa biblical point of view, walay problema. Kaya ang kwarta, gastuhon mo din na. Pero ang iwan niya sa Ginoo, the love of money is the root of all evil.
ang paghigugma, ang gugma ng word mismo. Kung ang kwarta, mahimo ng una-una nimo paghigugma, instead sa paghigugma sa Ginoo nga, mao gyud pinaka-importante. Diha na ang problema may igsoon. Nga masuko kung ginaganahan ng Ginoo. Dayon, ang verse 17 igsoon sa atong teksto sa Philippians 3:17. Naigsoon, padayon kamong tanan sa pagsundog kanako. Gipakita na namo kaninyong hustong palig-ingan busa sundugan ninyo kadtong nagsunod niini. Ang ikaduha ka ideya ni igsoon, live an exemplary life. Sa pagtutok nato sa dag-anan, sa tinguha nato nga mag-angko na ato ang dag-anan. Kinahanglan mahibaluta nga atong kinabuhi. Daghan ang nagtanaw. Labi na sa Christian. Pag ito na nga usahay ka na magipanahon lugar no, magkiltaginan na makalingawan. Kasi kung po kayo nagtanaw na ko din mga nasa kayo lang ikusulti na ko. Ang kod nga, ang post-post, mga ano na ba? Ang post-post ko sa ang Facebook ko, nang mga lagi mga palingawan, ingon pa ng isang, ay, post-post din ha, eh, namayo sa imo ha, post-post ka, mga inana. Eh, walaan na lang kang, pwede dito ka, nagyampungan. Nakainang po ko, uy, pinuod man, no? Moto ni Hunang, yun lang, daghan kayo kong mga video dito, wala na akong i-post. Isa lagi akong i-post kayo. I-promote man nato ang kalibutan nun. Ang hindi man natin i-promote ang Ginoo. Kung nakapost yung pamigsoon. Ito, dahil ingon din ingon si Pablo, sunda ka itong nagsunod ka na ako, speaks about exemplary life, nga kita, doon na nagsunod din nato, doon na nagtanaw nato. Kaya ang ato, manggod, lagi na sa Facebook, kaya ang atong kinabuhi ka, uso naman gining Facebook yun, daghan kayo na, ingon pa rin, tanan na vlogger. Ingon na umaga sa mga vlogger. Opo, masayad mo, tanan ng tao, kung sa kalibot ng vlogger, hindi po tila tanan. Yan sila, ingon po ninyo sa vlogger. Ako, dili ko, maulaw, nga magpakita sa akong naong, din sa Facebook. Kaya ang akong kinabuhi, ang akong dagway, para na ginis publiko. Dili na para sa akong kabulingon, para na sa tanang tao. So, ipangilan nila na public figure na yun ka. May mo pang gagyan. Ang imong kinabuhi, open na sa tanang tao nga gusto mo tanaw ni mo. Nan, karon kita mga Christian man ta. Unsa man ang atong gipakita sa Facebook kung kinsa ta. Ipakita ba nato sa Facebook nga kita i-promote man nimo imong kagwapo, i-promote man nimo ang kasiksi. Ano ba yung mga babae nga ang ilang i-promote ay lang kasiksi man nga mag-post sila sa mga video nga sexy siya panahon. Una po yung mga tao nga mag-promote sila sa videos, kanuna sila kung mga on sila yung i-videohan nila ng pagkaon, isa ginamo sa isudan sa bulan, video sila. Gi-promote nila ang ilang kapobrehon sa ilang panimalan. Muna po yung mga tao nga pag mag-post sila, may tungod po sa Ginoo, gi-promote po nila ang ilang pagkakristuhanon. Muna may igsoon. Unsa man ang atong gi-promote diha sa Facebook, dapat na atong i-promote ang Ginoo. Nga din, ma-identify sa tao nga kana siya, Christian gina siya. Labi na sa mga Kristohano, no? Sa mga Kristohano, kaya ang unbeliever, hindi naman gano'n sila ka-identify nga kung saan ang Kristo, wala na siya kasabot, kung saan ang Christian. Sabi nila nga, Katoliko man ko, di man ko Muslim, Christian ko, na naman ang idea. Pero ang essence of Christianity, wala nila nasabi ni Rigso. Pero sa mga Kristohanon, daghan man kayo mga vlogger ng mga Christian at mga kaila. Sad to say, na wala di Ginoo na post nila na na-mention silang baba.
nga nagpasalamat sila sa Ginoo o ilang i-promote ang kaayo sa Ginoo. Munang ako, pag makakita gani kong video, ganahan ko labi na mahitod sa Ginoo, ako yung nag-share dito sa akong wall para makitaan sa tanan. Nga, tani nga mensahe para ni tanan mga tao. Kaya kita, bisan pa todo ang mga vlogger na ta, kinang ipakita na to ang atong figure sa Facebook. Mga Kristohanan ta, dili ta mga unbelieving. Muna ang ganyan ni Pablo, sunda ko ninyo. O katong, nagsunod na ko, sunda ko sila. Meaning, naghisgot siya nga, atong kinabuhi dapat, ang ngayon ba, kanang maayo, example, lisod tayo ng sunda ko ninyo, daot tani mong binuhatin, sunda ko ninyo. So, bugoy ka. Pili na maayo may igsuot. Wala nga, diha bitaw sa atong kinabuhi, no? Sa ako lang. Sa akong pag-apel ng negosyo sa Signal, sa GSA. Doon na kayo mga customer ganyan. Naganahan dito. Nakain ko, ito kayo ng mga tauhan na ba? Nga, hindi itong mga kinaiya. Dili sila para sa ato, pero maayo sila mga kinaiya. Pag maningil ganit ko dito, ay siya nga, lugay kay kung paabot ni mo nga maningil ka. Kani akong kwarta din hi. Luhanan ni kasi mana, waagin ako ni hilapti. Kaya para lagi niyo sa imo. Isang wa mi bugas, di lagi na ako palit sa bugas. Mamaylo na lang kong bugas. Kaya imo gid para gini sa imo. Di wa kay problema. Pag uban, pagkabag mo, agoy sir. Pastilan, napalit sa bugas ang ako ibayad. Hindi ikaw hunahula ko mo. Ay, tapo ni. Pagmingon nga, agay, wala ba ko sinisiyo mo? Ani mo pa. Ayan na, sukli. Imo na guna. Ang gasolina lang guna ni mo. Mga maayo dito mga tao. Maayo mga kinaya. Kung manawag mo sa cellphone, nindot kayo paminawag ka lang mga tingo. Hindi ka masupok. Ba't ganda ang ilang ministoryahan? Mga maayo silang tao sa lang pagkasungkati. Muna yung si Paul, yung sundat ninyo. Kaya ako nang ipakita kaninyo ang panag-ingnan. Ato pa siya mismo, nagpasunod siya, tuwag kay, hindi mo siya, example siya sa iyong kagulingon. Last but not the least idea, Megson, kaning gingon Lunes 15, 3:15. Kitang tanan nga mga hingkod na sa pagtuo ang nga magbaton sa samang huna-huna. Kita po na sa kitang tanan na sa hingkod na pagtuo. Ikatulo ka idea, para makuha na to ang goal na to, we should be matured. Kinahanglan nga ma-matured ka sa atong pag-alagad sa Ginoo. Dili ta mahimo nga diha lang ta kanunay sa gamay lang kayo na bata pa kayo sa Ginoo. Bibibihon pa, ayun pa og gatas. Dili na ta na. Dapat mahimo ta nga matured. Kung tanaw na ito din kitang tananingkod na sa pagtuangay magbaton kita sa samang una apan kung kamo adunay lang panguna ang Diyos na maoy magpadayag kaninyo apan bisan unsay mahitabo magpadayon di kita sa unahan subay sa pagkinabuhi nga atong naangkon. So speaking about maturity maigsoon, kung atong tan-awon din sa 19, padayon na to sa 19.
Mangigsoon padayon kamong tanan sa pagsundog kanako, ipakita na namo kaninyo ang gustong panigigtan, busa sundugan ninyo katulad sunod niini. Gisultihan ko na kamo niini sa makadaghan ug karon sublion ko kini pag-ingon uban sa luha dunay daghan nga nagkinidig sa buhi sa katuyuan sa kamatayon ni Kristo. Musangko gayud sila sa kalaglagan, ang ilang ginapakadiyos mao ang ilang lawas ng kailibkon o nagpasigarbo sila sa angay unta nilang ikaulaw o naguna-una lamang sila sa mga butang ni ining kalibutana. So speaking about maturity migsoon, dinhi gisgutan ni Pablo ang nabang sukwahi, kinabuhi ko na sukwahi sa katuyuan sa kamatayon ni Kristo. So, speaking about maturity, kinahanglan kita nga mga hamtong na. Dili na ta maghuna-huna sa mga butang nga sukwahi sa katuyuan ni Kristo. Kung sa mga butang ang igsoon. Number 1, nag-ingon dinhi. Ang ilang di pa kadiyos mao ang ilang lawas nung kailigon. Number 1 ni kaning worldly life. Dili man mahimong matured ang tao kung nakinabuhi pa siyang worldly. Ang iyang prioridad mao ang butang sa kalibutan. Sama ni ining giingon dinhi sa 1 John chapter 2 verse 15. Nangingon din ha. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan o bisan unsa nga naa sa kalibutan. Kaya kung mahigugma, kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma samahan. Kaya ang tanang mabutang nga iyas kalibutan ang unod kahidlaw ang tanang di kaibgan sa mga mata o ang tanang di pasigarbo sa tao dili kini iyas samahan, dili iyas kalibutan. So, ang matured ni Christian, so, ang dili siya worldly. Ang iyang ginabuhi dili worldly. Iyang kanila nga, balaan kung Domingo, pilyo kung dili Domingo. Ato pa, ay siya mahimong balaan kung magsimba. Pero sa iyang lifestyle, ingon pa nila, na siya sa lifestyle, ingon lang, kung mangawat, patay. Kung dili mangawat, patay lang ihapon. Mati pa, mangawat na lang. Nanabit ang mga pamaagis kinabuhi. Nga ka na bang dili ka magpa-alkanse, kung bation mo nga mulang nabintahaan ka, mangaway gid ka, kaya nabintahaan ka. Kana mo na kinabuhi sa mga worldly means. So, pero sa mga mature Christian, kung nabintahaan siya, mapailob siya. Anyway, gamay raman na. Tingnan na ito, una. Ano ito mong ginagawa, gamay raman na siya. Kaya atag na lang, mahatag na sila pasensya nga sa uban. Gamay na. Ano na yung buot pasabot ni Pablo? Unya, ang ilang ipagadios, Usan ko gid sila sa kalagan kay ang ilang gipakadiyos mo ang ilang lawas nung kailibkon. O nagpasigarbo sila sa ngayon ta nilang ikaulaw. So, kaduha ka problema maigsuon. Doon ay mga tao nga kana bang kon bisa nahibalo sila nga dautan lang gihimo. Kung dili wala sila matinguha nga dili na nila na buhaton tungod kay para sa ila ipakisigarbo na nila ang dili maayo nilang gibuhat. Sa dili maayo nilang gibuhat, pero para bang piling nila nga ako kiraman eh. Tamo na ang tinalhan nga ang ilang moralidad na deteriorate na siya. Deteriorated na, us-us na. Nabisag dili maayo ang ilang gibuhat, buhaton na gihapon nila kay. Para dito sa mga Amerikano, deteriorated ka lang ilang morality migsoon.
Kay magsulo-sulo sila, okay raman sa ila nga. Tuan. Magpantira sila magbra, masakit motor, halong magpantin lagbra. Naga na sa Cebu, nga nagsulod sa Gaisano, dito sa Tabunok sa unan, tagbahot ako sa Tabunok. Mga Amerikano, di ka nangaligo. Nga, nagtapin sa nagulod og ball. Dito related kayo lang ng mga relative iso. Kay para sa ila, ingon pa nila yun, bisan nagdili mao, ila lang ipagsigarbo lang gibuhat, bisan dili mao. O man na ang idea eh. Dapat nga nang butang dili mao, di gina si mao. Sa context sa Kristohanon, igsoon. Kaya ang Biblia, igsoon, ang purpose nga nung giluwas ta, to live a decent life, to live a holy life. Ano yung mga be holy, or I am holy. Muna ang gusto sa Ginoo, igsoon. So, muna nga, muna ikatulog ka point, igsoon, para nga, ang goal na to sa pag-alagad atong makabuot. So, number 1, ako nang review, kanang lang goal-oriented ta. Goal-oriented, ikaduha, kinahanglan nga atong kinabuhi example. Unang-unang ginato, ang atong identity, we are Christian. We are not unbeliever. Ipakita ginato ang atong tinuod nga identity ng igsoon. Ikatulo, kita kinahanglan mature. Ang pamaagis pag mature, kinahanglan na dili na to. Di ka magkinabuhi ng worldly. Kinabuhi ka. Sumala sa kabubuton sa Ginoo. Hinakot ko nga ang pulong sa Ginoo atong nasabtan na igsoon. Manindog